Kausap ko eh, nandun ako kaya alam ko yung nangyayari. So, syempre, hindi mo pwedeng kampiyan si inay. Unang-una, tapos ka talaga. Dahil ikaw ang susunod na kakarakter na sasagot. Ang ginagawa ko. Ngayon, nararamdaman ko na yun. December, yung last namin yata sa Alabang. Yung sinasabi ni The Kings na kasama yung pamilya niya. Yun, yung birthday ng anak niya. Wala pa rin yun. Talagang nararamdaman ko na kasi nun na parang yung 8 milyon wala eh. Wala. Yung 8 milyon na sinasabi ni The Kings. Na naipon. Na nakuha niya in about 20 plus days, tama? Wala, hindi pa yun. Malaking pera yun. Malaking pera to. Baka magulat ka na inabot ng 8 million pesos in 25 days. Wow! 8 million! Sabi ko parang, hindi ito worth 8 million. Yung mga pinamigay. Kasi kahit yung mga ibang vlogger, ang ginagawa kasi ng ibang vlogger, kasi yung malalayo, like Cagayan, kasi malalayo, ang kasama yun ako talaga, si Yama, tsaka ayun lang. Tapos yung mga artista. Pero pag may, halimbawa, Montalban, Alabang, nakakapunta. Kasi mga nandito naman sa Maynila. Mga kabatang Alabang! Babangon na Alabang! Babangon! Kaya sinasabi ko, hanggat tapo tayo buhay, hanggat natin dyan si Francis Clay Marcos, tayo po lahat ay babangon at sama-sama at tutulong pa tayo sa ating mga kababayan. So may question ako, do you think na yung ipinamigay nyo, kung saan kasama ka doon, di ba? Ay lahat ng pinamigay nyo, no? Kung isosomahin natin, ay worth talaga ba na 8 million peso nyo? 1 million di aabot yun. So in short, saan sa tingin mo talaga napapunta yung Sa 8 kanya. million? Sa kanya yan. So, Anab Kylo, MFCI Laguna. Live na po ako. Bye-bye. Hindi naman pwede si Dong ang umawak ng ganyan. Kasi once na may pera, padala mo na rito, sa akin na yan. Kumbaga, kasi siyempre may mga bayarin siya sa loob. Kaya kailangan niyang yun. Boss Doc, yung cheque ba hawak niya yun? Or binibigay niya yung cheque na pipirma niya lang? Yung cheque, hawak niya. Hawak niya ang cheque. Nasa opisina. Kung nasa may loob, may tindahan ba doon? Merong ano doon eh. Alam ko merong cooperative doon. Pwede ka bumili. Yes. Oo. Hindi pa bawal yun, Ganun may lang. hawak niya cheque. Ano na? Parang pera kasi yung cheque, di ba? Ang cheque at saka pera, parang parehas yan, di ba? Hindi, yung cheque naman, hindi mo basta-basta Hindi naman bawal maibili yan. ng pagkain. No. Kapag ka ano lang. Hindi, nasa ano yun? Nasa opisina ng ano yun. Nasa office. BGMP yun. Nasa office yung cheque niya. Ma- Tapos pupunta siya sa office, magre-request lang. magsusulat siya doon. Oo. Ganun nangyari. Ganun pala nangyari. Akala ko hawak-hawak niya yung cheque. Hindi, bawal yun. So, how much do you think ay yung tunay niyang natanggap? Yung time na yun, nasa 13 million. Tingin mo? 8 million sa yung worldwide. 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 Wala pa yung palipad nun. Worldwide pa yun. Grabe. Tapos 5 million sa mga mamis. Tigi 1 million yung 5 mamis na yun. Kaya Legit yun, Legit natigil yun. sa milyon. Nakita mo yun sa mata mo. narinig ko yun. Talagang, kasi ang ginagawa niyan, binibidyo ko niya yung mga mamis tuwing madaling araw. May isang mamis dyan na talagang tinuring ko ng ina, tinuring akong anak. Kaya, JC, sabi niya, tatawag sa amin mamaya sa FLM madaling araw. Huwag ka muna matulog. Pag binidyo ko, video call din kita para narinig mo yung usapan. Kaya ang sabi niya noon, sa mga mamis noon, lalaya na siya. Kailangan niya ng 5 milyon para pambil niya. O sabi ko, syempre naloloko pa ako kay FLM. Sabi ko, sige na, bigay niyo para makalabas na, ganyan. Ending, nabigay na lahat ng humanitarian. Hindi pa siya lumaya. Siyempre, nagtatanong yung mga mamis. Ito na yung pangalawang video call na nandun ulit ako sa background. Tinatanong, nakala ko ba lalaya ka? Hindi, ganun.
imbis na kinulang daw yung pera pang humanitarian, kaya imbis na pambili niya na lang, binigay niya na lang daw pang humanitarian yung 5 milyon. Totoo, hindi. Hindi. Kasi walang lumabas na video, tama? Wala. My God. Alam nyo, mga kahombre ko, kung makikita nyo, kaparehas medyo ng kwento ni Mac Pablo yung sinasabi niya. Kasi madaling araw din si Mac Pablo nakakausap ni Norman Mangusin. Ganon din kayo or sila, tama? Tumawag siya sa akin ngayon. Madaling araw na naman. Kumbaga, alam mo yung pagdududa sa isip ko, nawawala. Pero once na tinawagan ako ni FLM ng madaling araw, yung pagdududa, babalik. Pag tinawagan niya ako ng madaling araw, talagang mawawala yon. Kasi madaling araw, wala ng mga opisyal. Diba? Tama. Malaya ka na dyan. Grabe. Tindi na na. Okay. Yung mga mamis kasi na yun, ako bumuo niya. Yung mga mamis na alam ko, 4 sa US, tapos 1 sa Canada, ganyan. Ang masakit pa nun, yung 2 sa mamis niya, hindi naman talaga mayaman. Okay. Normal na OFW Caregiver lang. sa ibang sa US. Pero nahingan niya ng tag 1 milyon. Ang masakit pa nun, yung 1 milyon na yun, inutang dun sa isang mamis pa. Ha? Kaya hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ng 2 mamis na yun, dun sa isang mami. Alam mo yon. Alam ko yun. Tragis na yan. At para naman dyan sa mga supporter ko, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. This time, tayo po ay mag-humanitarian ng tayo-tayo lang. Kung saan, kung ano man yung aking, kung ano man yung meron ako, yun ang aking ibibigay. At susubukan po natin na i-share yung ating blessing ngayong Pasko na malumanay lang. Hindi na hype. Pag ang isang individual ay gustong tumulong sa kapwa at hindi malinaw kung anong pakay other than kawang gawa, isang bagay lang dapat natin malaman, saan ang gagaling ang pondo? Sinong pumupondo sa iyo? Sinong nasa likod mo? Ano ang intensyon ng pagtulong paggawa ng kawang gawa? Yan ang magandang tanong. Tayo mga simpleng kababayan, kung sino man kayo, huwag kayong magpapaniwala na isang utot lang, isang iglap lang, pakita rito, pagbigay nito, pagbigay ng mga ganito, mga produkto, bigas man yan, pera man yan, magduda na kayo. Serbisyo publiko, pilantropo.